Po, nabuking. Nako, ang ombudsman natin, may corruption din pala to. Nako po, kaya pala, mahilig mamuna sa iba kasi may sikretong tinatago. Nako, nabasa ko kabibig ha, galing sa Net25 News. Ito, nakita nyo ba yan? Remulla, humingi umano ng malaking confidential funds mula kay Zaldico. Nako po. Ay, anong nangyari? Kaya pala iniipit nila si BP Sara. Maliit lang ang confidential funds ni BP Sara pero ginamit naman sa tama. O nakita nyo sa impeachment. 'Di ba? Nakita nyo kung paano ginamit ni BP Sara ang kanyang confidential funds. Pero itong mga taong ito, si Boyeng, humingi umano ng malaking confidential funds. Para saan, Boyeng? Ay dapat i-audit yan. Dapat may resibo yan. Dapat alamin kung sino ang nabigyan ng confidential funds. Hindi na yan confidential funds. Hindi na yan confidential funds. Kasi kay BP Sara nga, inugkat nyo. May mga pangalan doon, inugkat nyo lahat. Hindi na yan pwede. Ugkatin niyang lahat ng confidential funds para patas ang laban. Pero, shock lang ako kapibig. Si Boyeng Remulla, ay nako, si Boyeng Remulla humingi umano kay Zaldico. Ang tanong, napagbigyan ba ni Zaldico? Gaano ba kalaki? Milyones? Bilyones ba? O trilyones? Nako, eto kabibig ha, inakusahan ng isang mambabatas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na humingi umano ng karagdagan, ito na, 1.15 bilyones ang hiningi umano ni Remulla, ni Boyeng Remulla, na confidential at intelligence funds mula kay dating House Appropriation Chairman Zaldico noong kalihim pa siya ng Department of Justice. Nako, Boyeng, nung nakaupo ka pang secretary ng Department of Justice at nung nandito pa si Zaldico at si Zaldico pa ang chairman ng House Appropriations, humingi ka at ang departamento mo ng 1.15 billion. Awaha! Kumpara nyo, kay BP Sara, 125 million. Ang iingay nyo, kyaw-kyaw kayo ng kyaw-kyaw, inday lustay, magnanakaw yung si Sara, i-impeach na yan si Sara, sobra ang pamilyang Duterte, mga magnanakaw yan, nakakahiya everyday. Yan ang maririnig natin na sigaw ng mga BBM supporters, na mga kakampings, na mga dilawan, tapos nandidiri sila kay BP Sara kasi magnanakaw daw. Pero ngayon, tingnan nyo, ano ang reaction ng mga dilawan? Shh! Quiet kayo. O wala man lang reaction ang mga Marcos loyalistas, mga bangagers, pati mga kakamping. Wala. Magkano? 1.15 billion. Kabilang umano ito sa 1.5 bilyong kabuang confidential at intelligent funds ng DOJ para sa 2025. At kung saan 350 million ang confidential funds. Grabe. Wala ko, grabe naman yung pera. Question din si Remulla ng maling paggamit ng ganong uri ng pondo at paggamit ng mga alias. Yan na. Wala pang pahayag si Remulla kaugnay sa aligasyon. Yan na. Nako, yun na nga. Akala natin si BP Sara lang ang gumagawa yung mga confidential funds ng mga alias. Si Remulla din pala. May mga mas malaki pa. 350 million, tapos bilyones ang hinihinging confidential funds sa DOJ. Wala, grabe. O, tingnan nyo, ang bilis dumating ng karma.
Nako, ombudsman nagbe-bend the law only in the Philippines, sabi ni Will Opinia. Sometimes you had to bend the law. Isn't it, Mr. Secretary? Yes, sir. Hala ka. Kaya excited makulong si Sarah kasi alam nilang babalikan sila, which is true. Talaga yan, di ba? Wow! Yun alam na namin. Humingi talaga, kaya pala gagawin ang lahat. Meron ka din palang confidential funds, bilyones pa. Kaya pala siya ang bend the laws from James Anthony Castillo. Huli si Buying-Ying. The new system of ombudsman. Yan, kabibig ha. Yan, narinig natin ang iilang komento ng mga netizen natin na wala ka, si Boying Rimulya, nga until now hindi pa rin napakulong si Martin Romualdez. At yung sinasabi na hinog na ang kaso para kay Joel Villanueva, meron din palang tinatagong sekreto. Grabe, mas malaki pa sa confidential funds ni VP Sara. Diba? Ang tanong, COA, ina-audit nyo ba? COA, kumusta? Tahimik kayo ha. Pero pag VP Sara, witness kayo. O ngayon, nagsilabasa na ang mga malapit na kasi ang 2027, 2028. So magsilabasa na talaga ang mga bahon yan. At malalaman natin kung sino sa mga politiko ang aanib kay VP Sara at aanib kay BBM. Take note. Matatapos na ang termino ni BBM. So natural, yung mga politiko na yan ay talagang hinay-hinay na yang magsisigaw-sigaw. Hinay-hinay na yang magpapasabog ng mga sikretong alam nilang hahawak sila kasi kumukuha sila ng simpatiya ng mga tao. At paano makakuha ng simpatiya ng mga tao? Pupunta sila sa mga Duterte kasi alam nila na malakas ang mga Duterte, alam nila na kung doon sila papanig sa mga Duterte, makakaupo ulit sila sa posisyon. Di ba, kabibig? Pero, mautak na ang mga Duterte ngayon. Mautak na ang mga DDS ngayon. Kasi, nire-record ng mga DDS kung sino yung mga, balingbing na mga politiko. Grabe. This is the moment of truth talaga. Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan, kabibig. Diba? Sabi nila, hindi sisingaw, pero sisingaw yan. Sa tamang panahon, only time will tell. Sabi nila, naku, para yata ang dinidinig na ang aming mga panalangin na sana makarma sila. Grabe ka naman, oy. Grabe ka naman. Eto na, nagsimula na. Nagsilabasan ang mga secret. Don't tell me itong mambabatas na ito, magsasalita ito na walang ebidensya. Of course, may ebidensya yan. Hindi naman ikaw magpapa-interview na wala kang dalang ebidensya. Hindi ka naman magsasalita na puro lang, kaipalan lang. Alam mo naman, ombudsman ang maging kalaban mo. Natural, may ebidensya ka. May hawak ka na ebidensya. Ang tanong, sabi ng iba, baka pang blackmail ito ng congressman na ito. Baka para hindi masali din siya sa flood control. Hindi natin alam kung ano ang galawan, kung ano ang totoo. Pero ang totoo, di umano'y humihingi ng malaking confidential funds si Boying. Halak ka. Alam niyo kung sino makakasagot ito? Si Zaldico. O Zaldico, kung nasaan ka man, maglabas ka na ulit ng video. Maglabas ka ulit ng mga files para malaman natin. Diba, kabibig? Izali ko talaga na nahimik ang buhay. Pero I'm sure, pag makakaupo si VP Sara, itong saldi ko, makakauwi sa Pilipinas. At yung mga congressman na talagang niyurakan si VP Sara, I don't know kung anong gagawin na magtatago ba? Or magpakapal mukha na kung saan ay doon na naman sila magpaano kay VP Sara. Wag na. We enough na. Huwag na iboto yung mga congressman nyo na alam nyo na isa sila sa hinamak na si VP Sara. Huwag nyo na iboto yung mga nagpumirma sa impeachment ni VP Sara. Huwag nyo nang iboto. Kasi ang explanation nila, hindi kami mabibigyan ng allocations. Uy, take note. Si Senator Robin Padilla at Senator Bongo nang lilimos ng tawag dito, ng pera, ng lilimos ng budget
Pero kinaya nila. Kinaya nila. Wide scope to ha. Buong bansa ang sakop ni Bongo at ni Senator Ruben Padilla. Naglilimo sila sa administrasyon ng kahit konti man lang na budget. Pero FLR, for later release. Pero kayong mga congressman, takot kayo sa administrasyon. Ang nangyari, pumirma kayo sa impeachment. So, yan ang malaking problema. Di ba kabibig? Ano ang iyong reaction hinggil dito sa issue ni Boying Rimulya? Do you think Boying Rimulya will investigate himself? Hala ka. Iimbestigahan ba ni Boying Rimulya ang kanyang sarili? Uy, nakakahiya naman. Ombudsman ka tapos may issue ka tungkol dito. Sino ang mag-iimbestiga sa'yo? O, di ba? Sino ang magsasabi na, pwede siyang kasuhan? Hala ka. Or, Kowa, anong gagawin nyo? O, diba? O, watch this video. Diba? Si Congressman Erese, nagbulgar, sabi ni Congressman Erese, Erese binulgar na may 1.5 billion confidential funds o mano si Ombudsman Boying Rimulya. Ang sabi ni Erese, kabibig, ito, mayroon siyang 350 million na confidential funds. Wow! Nag-request siya kay Zaldico ng additional 1 billion and 150 million additional. Wow, grabe naman si Boying. So far, 2025, mayroon siyang 1.5 billion. For the first time in history ng DOJ, may 1.5 billion na confidential at intelligence funds. No, yun pala, kapiping. Grabe. Sabi ni Congressman Erese, naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng confidential funds, baka meron ding Melvis Piatos, mga McDonald's, baka meron ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin ang yung confidential funds, pwede kang maglagay ng aliases na on-claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset. Ayan. Yan na. Grabe pala. Actually, meron talagang 350 million ang confidential funds ang DOJ. Nanghingi ng dagdag si Boying ng 1 billion. Tapos, grabe, additional 150. So, 350 plus 150, 500 million. Plus 1 billion. So, a total of 1.5 billion. Grabe, Boying. Paldo-paldo. Ang tanong, nasaan na ang pera? Na-audit nga ba? Kowa, ang dami yung trabaho, Kowa. Naku, baka ito ang rason na ma-impeach si Boying dahil sa confidential funds sa DOJ. Naku, baka pag-upo ni BP Sara, pa-iimbestigahan ito ni BP Sara, baka, i-impeach si Boying. Naku, yan ang thrilling kabibig kung si BP Sara na ang uupong presidente. Yan ang napaka magandang mangyayari sa bansa na kung saan yung mga politikong kurakot ay magsialisan. Hindi yan dapat makaalis. Dapat talaga yung mga kurakot ng politiko makulong, makita nating makulong. O di kaya silya elektrika. Death penalty. Kasi pera ng taong bayan yan. Dugo at pawis na nagtatrabaho tayo para ibigay sa bansa yung mga tax natin. Tapos ito, kukunin, nanakawin. Ay, kung gaano tayo kahit naghirap para sa trabaho natin, para magbigay ng tax sa Pilipinas, dapat doble, triple, dapat death penalty talaga. Death penalty. Alam mo, may makita natin na ngirig-ngirig sila. Yan nakabibig. Yan ang latest trending news ngayon. Yan ang, naku, si Congressman Erese pa, hindi kayo maniniwala kay Congressman Erese. Maniniwala ako Congressman Erese. Hindi yan magsasalita kung walang ebidensya. Hindi yan magsabi-sabi kung walang hawak na ebidensya. Ay, excited ako na baka itong si Congressman Levisti may ebidensya tungkol laban kay Boying. Naku po. Maghintay-hintay tayo kabibig, baka more pasabog pa ang sasabog later on. Pero salamat kay Congressman Erese, ha? Kasi talagang hindi siya natakot kay Boying. Bakit naman siya matatakot kung totoo ang kaya mga sinasabi at may ebidensya siya?
Dapat bang matakot? Dapat bang tumahimik na lang tayo? Parang si Congressman Erese hindi takot makulong. Di ba? Kasi yung mga nagsasalita laban sa gobyerno or laban sa mga BFF ni Marcos ay talagang may tanim kaso kabibig. Si Congressman Erese hindi. Hindi siya takot. Diba nakita natin na grabe katapang ni Congressman Erese. Baka this is the right time sa mga politiko dyan na nahimik at merong alam sa mga korupsyon sa bansa natin. Uy, magsalita kayo. Mas ma-appreciate namin yung mga taong alam nila na merong nagawang hindi maganda yung isang politiko at willing silang magsalita, risking their life, risking their position kasi para sa taong bayan. Inihalal kayo dyan sa iyong posisyon ng taong bayan kasi maniniwala kami na kayo yung gampanan yung trabaho niyo, na maging transparent kayo, na maging totoo kayo sa amin. Kagaya ni Congressman Erese, dilawan si Congressman Erese, pero talagang pinanindigan niya na yung pagiging true-blooded dilawan na isinisigaw katotohanan. Truth, nothing but the truth. Pero yung mga bagong dilawan ngayon, ay puro na lang kung ano-anong kadramahan at kaipalang gagawin.